Diabetic Filipinos. At bawat taon ho, so ang ano dito, 7:1. At bawat taon, nag-i-increase ng 10%. Lumalabas na there are about 9 million. At alam niyo ho, yung 9 million na yan, ito ho yung nagpapacheck up. May record sa doktor. Yung iba, hindi nagpapacheck up. So that's another 9 million. Kasi pa, maraming ayaw malaman ang sakit. Kaya ayaw magpacheck up. Tama? So yun. So ngayon, sabi niya, bawat 7, mayroong isa. At ang malungkot, bawat taon, nag-i-increase ng 10%. Alam niyo, kung mamasyal kayo sa buong Pilipinas ngayon, halos lahat na malalaking hospital, mayroon nakalagay dyan, Association, Diabetic Association of the Philippines. Ito ho yung asosasyon ng media. Bakit media? Mediabetes. At alam niyo kung ilang member yan? Milyon ang member yan. So, ang sinasabi niya ngayon, bawat taon, tumatanggap pa sila ng bagong membro. Ibig sabihin, yung membership nito hindi pa close. You are always welcome. Ang pangatlo na killer disease is cancer now. Cancers, alam niyo ho, siguro kahit na anong bahagi pa ng katawan banggitin natin, meron. Kasi meron natin tinatawag cancer of the blood. Tama? Cancer of the bone. Cancer of the skin. Cancer of the prostate. Cervix. Colon. Liver. Lungs. Breast. Tama? May throat cancer. Merong tongue cancer. Meron na rin brain cancer. This time, yung mga maliliit na organs ng ating katawan gaya ng bladder, gallbladder, even the spleen, meron ng cancer. Alam niyo, ang pinaka-latest na bagong klase ng cancer, they call it colorectal cancer. Itong colorectal cancer ho, ito ay nanggagaling sa mga paggamit na artificial color and flavor. Kasi kung mapapansin niyo ngayon, wala na tayong ininom, wala na tayong kinain na walang kulay. Alam niyo yung biko dati, 3 kulay lang yan, ang alam ko. Ngayon may biko green, orange, pink. Kaya yung ating katawan, yung ating bito, ngayon litong-lito, anong kulay? Kasi alam mo yung, mayroong nasabi na, bumili ako na green tea. Nung tinignan ko yung green tea, pink ang kulay. Sabi niya, green tea. Pero ang kulay, iba. Tama? So this cancers now is too much. Alam niyo ang pinakamalalang cancer sa Pilipinas? Cancer sa bulsa. Pero good news ho. Alam niyo ba? Lahat na cancer na yan, pwedeng gumaling sa DXN. May solusyon. Nakita ko yan, I've been in DXN for 8 years. So, marami tayong sabing mga sakit na hindi gumagaling, pero gumaling ko. Actually, ang cancer ko dati yung bulsa. At dito lang gumaling. Kaya, I worked abroad actually for 10 years. Working in the hotels. At akala ko kasi dyan ako yayaman. Alam niyo, pagbalik ko dito after 10 years, still working. Yun. So, good news, nung nakita ko ang DXN, sabi sa akin part-time. Pero ginawa kong part-time, in 1 year, part-time lang. Pero kumikita ko ng 500 pesos per day. Part-time. Habang nasa Mitsubishi Motors ako, part-time. Ang sweldo ko doon is 500. At least after 1 year, may kumikita ko ng 500 sa DXN, pagsamahin mo, may 1,000 per day na ako. So, tinuloy-tuloy ko lang. Another 1 year, for 2 years, na kumikita ko sa DXN ng 1,000 per day. Yung, that's the time na nag-decide ako, siguro, pag i-full time ko ng DXN, lalampas pa niya ng gigitain. So, gumaling. Doon ko nakita na gumaling yung cancer ko sa bulsa. Pang-apat na killer disease, viral. Alam niyo ang viral diseases? Well, alam natin ang meningo, yung tinatawag na meningococcemia, yung SARS. Ano ba yung isang popular ngayon? And alam niyo ang huwag nilang intindihin yun sa totoo lang. Kasi why? Itong pamilya ng HEPA. Tama? May HEPA A, now may HEPA B, may HEPA C, D, E, F, G. Ang pinakahuli ho ay H. Ito yung H5N1. Actually, ito yung avian flu. H5N1. Now,
halos lahat ng alphabet tapos na, pero hanggang ngayon wala pang solusyon. At alam nyo, nung nasa Caloocan ako, 6 na doctors ang nandun. After my presentation, nag-usap-usap kami. Alam nyo, ang sinasabi sa akin, Willie, ang frustration namin, gusto namin sana umalis ng bansa, magtrabaho sa Europe, kasi medyo malaki-laki ang sweldo. Hindi sila makalis because of that. Yung isa sa kanila, mayroong pinagsamang BNC. Yung isa naman CNE. Yung kanyang hepa. Pangalawang frustration namin, sabi sa akin, kami ay nasa medical profession. And yet, that is our problem. Di ba minsan, kapag tayo may sakit, tumitingin tayo sa mga doktor? Alam niyo, guys, kahit na doktor pala, problema din nila to. At kung ako lang, ang tanungin, matagal ko nang alam yan, ang nanay ko actually ay high blood. At ako yung laging sumasama sa kanya pag nagpa-check up sa kanyang doktor. Minsan, inaaway niya yung doktor niya. Sabi ng nanay ko, Dok, yung binigay mo sa akin na gamot, 2 months, walang epekto. Hindi nakatulong sa akin. Alam mo sabi ng doktor sa kanya, nanay, subukan mo to, effective sa akin. Doon ko nalaman na yung nanay ko sa yung doktor niya, pareho problema. Pareho silang high blood. Tama? Yun. So doon ako natauhan noon. Then, pang-5 na killer disease ito. Ito yung makasaysayang sakit. Arthritis. Bakit ba kasaysayan? Hanggang ngayon ho, meron yan. Kailan nagsimula? Tanungin yung lolo nyo. Alam na alam nila yan. Tama? So ito yung makasaysayang sakit. At pang-6, yung tinatawag nating COPD. Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Diba? Yung mga problema sa baga. Bronchial asthma, bronchopneumonia, lahat yan ay problema nito. At wala pa rin lunas hanggang ngayon. At ang pang-7, ito naman yung sinasabi kong usong-usong sakit. It is the obesity. Tama? Obesity. Alam niyo ko, ang obesity, hindi naman po kay malaki na yung katawan mo, sa katabaan, ay obese ka na. No. Actually, kapag yung katawan mo, malaki na at yung panunaw mo, yung metabolism mo, ay hindi na gumagana, you are now considered obese. Yun. So, ang obesity now, it is now a disease. Ang tawag dito ho ay X syndrome disease. At bakit tinawag na X syndrome? The letter X refers to multiple syndrome or multiple symptoms. Na kung saan, ang obesity kasi, pwede kang dalhin sa sakit na arthritis, cancer, diabetes, or high blood. Or all of the above. Kaya nga tinawag siyang X syndrome disease. Actually ho, ang obesity, it is a metabolic problem. Problema ng ating metabolism. Ano na? Ito yung 7 na killer disease. Actually, ang pang-8 dyan ho ay accident. Yun. So, ito yung 7 na killer disease. At ang sinasabi ko lagi, pwede ba natin umiwas? Pwede ba natin iwasan ang mga sakit na ito? Yes naman. Kaya nga, kung ma-observe lang natin yung binabanggit o kaya yung tinatawag nating 4 na haligi ng kalusugan. Meron kasing 4 na haligi ng kalusugan or yung tinatawag natin the 4 pillars of health. Ano ba yung 4 na haligi ng kalusugan? Kung kayo ho ang tatanungin ko, ano yung 4 na dapat natin gawin? Attitude? Positive attitude daw sabi ni Sir. Okay lang din. Ano pa? Lifestyle? Ano pa? Diet. So, actually ho, 4 yan. At ang number 1 ay agree na kung saan una-una ho itong diet na to. At anong klaseng diet? Kailangan ho natin ang tinatawag na balanced diet. So, lahat ba kayo ay sumasang-ayon na kailangan ang balanced diet? Lahat? So, ang tanong ko ngayon ho, sino dito, maliban sa akin, ang sigurado na balance ang diet? Sino? Sino dito ang sigurado na balance ang diet? Sa totoo lang po, nakataas ang kamay ko, hindi rin ako sigurado. At ito yung isang problema ko natin. Balikan natin at pag-usapan natin mamaya. Pangalawa, sabi ni Sir Jan, ay kailangan ng ating katawan ng exercise.
Tama ba? Exercise, or I call that physical mobility. Actually ho, exercise, dati walang taong nag-exercise. Ngayon lang na-design yung exercise na to sa panahon natin. Kasi ngayon ang tao medyo limitado na yung physical movement. Pero, si exercise or physical mobility, yan ay napakahalaga. Kailangan kasi ng isang tao na gumalaw. Para umunlad at mabuhay, kailangan gumalaw. Dati walang nag-exercise. Pero ang tao dati malulusog. Kasi ho, dati wala namang kalsada. Obligado pa talaga na gumalaw. Kaya ang number one talagang kailangan ng tao dyan is gumalaw. Physical mobility. At yan ang kailangan natin para malusog at kapag-hinabang. O kaya umunlad. Ang daming taong gustong umunlad kasi ayaw namang gumalaw. Tama? At kung babasahin niyo ang kasaysayan, ang Old Testament binabanggit doon, out of thy sweat thou shalt eat. Sa pamamagitan ng pagpawis, kumain ka. Tama? Pero maraming tao ngayon na nagpapawis na lang habang kumakain. Imbes na magpawis para kumain, hindi. Nagpapawis na lang habang kumakain. Alam niyo si Paul, sa New Testament naman. Si Paul naman ang sabi niya, ang tao kailangan magtrabaho. At kung walang trabaho, huwag pakainin. Tama? E paano ngayon ang daming Pilipino walang trabaho? At kung sino pa yung walang trabaho, siya pa ang masarap kumain. Kayong nagsabi niya. Pangatlo, itong tinatawag nating lifestyle. Ito po ay apektado din ang ating kalusugan because of lifestyle. Tingnan niyo ho ang mga ninuno natin nung una. Simple-simple lang ang kanilang buhay. Simple lang ang kanilang style ng buhay. Pero pag tingnan niyo ho yung kalusugan nila, super. Ngayon naman, sobra style. Walang kabuhay-buhay. Ang lifestyle ng tao ngayon ito, it is defined in this word, sedentary lifestyle. Sedentary means limited physical mobility. Marami tayo ng tao ngayon. Kahit na isang kanto lang, ayaw yan maglakad. Ayaw gumalaw. Kahit na sa loob ng mulyan, kapag patay ang escalator, galit na galit. Sa loob ng mulyan. Tama? Ayaw talagang gumalaw. Yan ang problema ng tao. Physical mobility is being limited. Pang-apat, I would suggest para tayo ay malusog at kapaki-pakinabang we need faith. At ang pananampalataya na to, ito yung puhulan na tinatawag na PMA, Positive Mental Attitude. Kapag wala kasing pananampalataya, I don't think so. At ang pananampalataya ho, ito yung hindi relihiyon, kundi yung relasyon sa lumikha. Faith to God. At paano natin malalaman na ang isang tao may pananampalataya sa Diyos? Simple lang ho. Ang kanyang pag-iisip at ang kanyang pag-uugali ay maka-Diyos. Tama? Ang kanyang pag-iisip, ang kanyang pag-uugali ay maka-Diyos. So, 4 na bagay na kailangan ng isang tao para siya ay magiging malusog at kapaki-pakinabang. So, una-una ho, balikan natin. Ang sabi natin, kailangan ng balanced diet. So, ang tanong ba, balance ang diet natin o may problema? May problema. Kasi, tingnan nyo ho, ang 7 na killer disease na to, majority of these, ang dahilan ay diet. Tingnan nyo ang number 1. High blood, anong dahilan? Pagkain. Yung diabetes, anong dahilan? Pagkain din. Tama? Arthritis, anong dahilan? Pagkain. Yung obese, anong dahilan? Hindi ho. Kain ng kain. Kapansin nyo, itong 7 na to, majority of them na dahilan ay pagkain. Kaya tingnan natin ho, ano ba ang dapat natin ngayon gawin sa pagkain na to? Ang sinasabi kasi natin na balance, ito yung napag-aralan ng World Health. If we mention balanced diet, what do we mean?